Yan, sige. Magandang umaga sa Bakit naman bawat isa. pinatay? And good morning. At congratulate mo naman yung katabi Pinapa-fade mo pa kasi eh. naparito siya ngayong umaga na to. Amen. Amen. At least no, hanggang sa huling araw ng linggo, no? Bagaman ang iba sa atin ay pagod. Sino dito nakaranas ng kapagurang kagaya ko? Ayan. So, medyo pagod eh, no? Kapag tumatanda talaga, iba na eh, no? Amen po ba yun? Ayun. So, salamat sapagkat ikaw ay narito sa hapon ito. And I believe that God will do something good and something new in your life. Amen po ba? Amen, amen, and amen. Napakasarap na makita ang bawat isa sa umaga ito because I believe na ikaw ay naghanda sa umagang ito sapagkat alam ko na ikay merong mararanasan sa umaga ito sa ating Panginoon. Na po? So hindi ko na patatagalin because after this one, meron tayong party na magaganap and I'd like to go on no sa ating worship service today. And ating tinatawagan ng lingkod ng Panginoon na maghahayag ng kanyang salita. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Kuya Joe. Ayan. Hello, good morning po ulit sa ating lahat. And for this week, second message, no? First time. Okay, so medyo kabado dahil, yun nga, dalawang message, no? Nung isa, Simbang Gabi, last Tuesday, kung di ako nagkakamali, nung ako yung nag-share. And whole message din yun. So, yung storage natin sa utak, okay? Parang, siyempre nag-meditate ka pa lang, di ba? And nagte-take ng time yon. Medyo, ano eh, no? Gumagawa tayo message, 1 or 2 days na lang din. Medyo, praise God, nasasanay, okay? And sana yung mga iba sa atin, no? Maging ganun din sa paggawa ng message pag na-assign sila. Pero anyway, no? Bago tayo magsimula, pwede po bang, ano lang, favor lang, no? Na despite na alam nating may program mamaya, please lend me your ears pa rin, okay? Kasi, to be honest, dun sa kung paano kayo ka-attentive is naapektuhan kung paano yung pagde-deliver ng message. Alam niyo yan, yung mga tumatayo, di ba? Na mahirap pag di mo nakikinig yung mga tao. Tama ba? So, let's participate, okay? Para sa ikagagaan ng lahat. And sana, no, na maging kapakipakinabang sa bawat isa itong message na to. Never naman di naging kapakipakinabang yung Word of God. Amen ba? And sa umagang ito, no, wala nang paligoy-ligoy. Ang pag-uusapan natin is about favor of God's healing. Amen ba? Sa amin kanina, nare-realize ko, hindi pala healing kailangan namin, rest pala. Kasi sa totoo lang, kayo na pa, medyo sumasakit din yung ulo ko. No? Wala pa man, kailangan ko lang i-apply yung message na healing. No? Na paano ka tatayo na medyo inaantok ka dahil nag-meditate and pagod yung katawan. Although, fault pa rin natin yan, tama ba? Na pinapagod yung katawan. Pero still, no, let's ask God for His favor na tayo kanyang i-heal. Tama ba? Okay ba? Naantok na naman yata kayo sa boses ko eh. Ayun, praise God. Nasasanay na sila. So, samahan niyo ako sa Luke chapter 18, verses 35 to 43. Ito pong message na to, no? Or verses na to is inassign sa akin ni Pastor, no? Dahil nga ako yung inassign na mag-share ngayong last Sunday of 2025. And ito is kasama sa series ng favor ng mga pinag-uusapan natin. Actually, hindi ko na naalala yung exact titles nila, no? Pero yung tumatak sa akin din yung about sa may forgiveness, di ba? Something like that. Yun natin yung unang-una natin kung di ako nagkakamali. And ito, isa to sa kadugtong ng series na yun, no? Yung favor of God's healing na nasa Luke chapter 18 nga rin, no? So, sabay-sabay nating basahin, no? 1, 2, 3, read. Malapit na sa Jericho, isang lalaki po sa tabi ng daan ng mamalimos. At nang marinig niya ang maraming tao na maraan, nagtatag siya kung anong ibig sabihin nito. Sinabi nila sa kanya, nagmaraan si Jesus ng taga Nazaret. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Siya'y sinuway ang mga nasa unahan at sinabi sa tumahimik. Tumahimik siya ng sigaw, anak ni David, maawa ka sa akin. At si Jesus ay tumigil at pinagutos na dalhin ang tao sa kanya. Lumapit ito ay kanyang tinanong, ano ang ibig mong gawin sa iyo? At sinabi niya, Panginoon,
Sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, ay galing ka ng iyong pananampalataya. At agad na tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya. Niliwalhati ang Diyos, makakita niya ng buong bayan ay nabigay sila sa Diyos. Amen. Tayo muna po yung manalangin. Lord God, thank you for this day na pinagkaloob niyo sa amin, Lord, upang magkatipon-tipon at mag-aaralan niyo mga salita, Lord God, na nakakagalak, Lord, na nandito yung aming mga kapatiran, Lord, na handang makinig, Lord, ng mga salita, Lord. Muli, Lord, hinihingi namin ang karunungan nagmumula sa iyo, Lord, and wisdom and knowledge upang maunawaan ang mga salitang ito, Lord God. And gayon din, Lord God, sa akin na maghahatid ng inyong mga salita, na bagaman may kapaguran, Lord God, I pray, Lord, na kayo po ang magkaroob ng karunungan, Lord, upang may deliver to, Lord God, sa mga anak mo, Lord. And kagaya ng nasabi, Lord God, sa titulo, na we ask for this healing, Lord, na ipagkaloob mo sa amin. Sa bawat isa, Lord, na naririto. Upang walang maging hadlang, Lord God, sa aming pakikinig at maging sa aming pag-serve sa iyo, Lord God. I pray, Lord, na lahat ay buksan ang kanilang mga pandinig, Lord, at ang kanilang mga puso, Lord, upang tanggapin ang mga salitang kanilang maririnig, Lord God. I-focus lamang, Lord, nila ang kanilang paningin at tainga, Lord God, sa iyo. Linisin niyo kami, Lord God, patawarin sa aming mga pagkakasala. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan mo natin si Lord. So, medyo ilang verses din sila, no? Sa Luke chapter 18, verse 35 to 43. Kung makikita natin, directly naman, di ba? Parang story lang siya eh, na si Jesus papunta ng Jericho. Take note, papunta pa lang ng Jericho. And then, may bulag na nagtanong kung sino yung paparating, which is si Jesus nga. And then, itong bulag na to is tumatawag kay Lord upang humingi ng kagalingan. Tama ba? And then, tinanong naman siya ni Lord kung ano yung gusto niyang hingin. And sinabi nga nung blind man na gusto niyang makitang muli. And then, anong ginawa ni Lord? Pinagkaloob naman niya, tama? And then, itong bulag is nagpupuri and sumunod kay Lord. Actually, yun na yung pinakasama rin ng kwento. And doon sa pagkakasabi kong yun, may mga keyword tayo doon na gagamitin natin para makita kung ano ba yung ginawa ng blind man para ma-receive or makuha yung favor of God's healing. Kumbaga meron siyang steps. Kahit na may mga previous messages about favor, di ba? Parang merong dapat gawin para makuha yung favor na yan. Tama ba? And this time, ito nga about healing. No? Pag-usapan muna natin, no? What is healing? Kasi ako pagka narinig kong healing, laging physical lang. Tama? Pag sabing healing, pag may sakit ka, nasa ospital, nagpagamot, nagpa-check up, tapos merong prescribed medication, take mo lang. Tama? Yung healing part doon is yung pwede rin gamitin natin yung term na recovery. Na kapag tinitake mo rin gamot, nagte-therapy ka, nagkakaroon ng recovery. Yun yung usually alam natin sa healing. Sabi nga dito, no? Healing is the process of making or becoming sound or healthy again. Ako, binigyan kong diin yung again. Eh. So, sabihin, dati kang healthy. Pero, dahil nagkaroon ka ng condition or sabihin natin disease or illness or sickness, kailangan mo ng healing, which is to be healthy again. Tama ba? Amen. Hindi natin alam yung background ng blind man. Malay natin, hindi pala sa inborn na blind. Hindi naman sobrang detailed yung blind man dito, no? Pero possibly, malay natin, is hindi pala siya inborn na blind. Di ba? So sabihin, nasa healthy status siya dati. Nakukuha niyo ba? Amen. Possibly lang, inano lang natin na assume. And then, nagkaroon siguro ng instance na nag-cause para maging blind siya. Tama ba? And then, nakita niya si Jesus, humingi siya ng healing. Nagkaroon siya ng, kumbaga, doon papasok yung healthy again. Ina-assume lang natin na hindi siya dating blind. Pero regardless, no, kung blind man siya dati, ang point pa rin ng healing is, ibabalik siya sa dating yung status. Tama ba? And yun nga, no, nabanggit natin kanina na actually sa story na yun, physical healing, tama, yung makikita natin. Which is literally, yung blind is nakitang muli, physical.
Although sa modern times, sa panahon ngayon, wala akong alam na nakakapagpakita talaga ng bulag. Ang alam ko lang, nakakapagpalinaw ng mata pag malabo. Pero yung totally blind, siguro soon, yung tinatawag nilang eye transplant, pero which is very technical pa and hindi pa talaga 100% na 100% na merong success rate. Pero anyway, no, yun nga, makikita natin na si Lord pa lang talaga yung may kayang makapag-heal ng ganong degree of condition. Pero alam niyo, no, aside from physical healing, meron ding ibang aspect ng buhay natin na kailangan ng healing. Tama ba? Di lang naman yung physical health natin yung kailangan ng ano, di ba? Yung kailangan maging healthy again. Alam ba, example pa dito, no, yung relational healing. Familiar ba kayo sa relational healing? Nandiyan pa po ba? Nagsisimula pa lang tayo, okay? Pag sinabing relational healing, from the word itself, relations, di ba? Relasyon sa pamilya, relasyon sa kaibigan, sa kapatid, and even sa sarili, di ba? And for sure, meron sa ating mga dumadanas ng conditions or sickness pagdating sa kanilang relationships. Tama ba? Di ko na rin na-mention, ano ba? Asawa. Di ba? Maraming mga tao rin no, na dumaranas ng, or nangangailangan, rather, ng relational healing. And maybe, isa kayo doon. Tama ba? Na, actually, bigat din ng isa yung oneself, di ba? Imagine mo, kahit sarili mo pala, meron kang healing na kailangan maganap sa'yo. And lalo na pag family din, di ba? Na imagine mo, nasa isang lugar kayo, pero hindi healthy yung relationship nyo. Like, merong gap between you, your parent, your sibling, sabi natin, no? And sa friends, siguro malalat go pa ating konti, pero kung mali mo, kababata mo pala, parang ang hirap naman yata, di ba? So, there are aspects pa, no? Yun nga, sabi natin, sa relationships natin, na kailangan ma-heal. Amen ba? Ganon din, no, sa isa pang bagay na kailangan ma-heal sa atin is yung sa emotional aspect ng buhay. Tama ba? Hindi lang sa physical, hindi lang sa relational, kundi sa emotional din. Diba? Na minsan nakakaranas tayo ng sadness, which is lagi nating naririnig, pero lagi rin nating hindi nalalampasan or kinakayang i-handle yung sadness. Tama ba? Pag nalungkot ka, wala na. Dami na lahat. Hindi natin sinisik yung healing galing kay Lord para mawala yung sadness. Diba? Hindi natin invalidate yung emosyon. No? Pero still, as Christians, dapat alam natin na lalapit tayo sa doktor natin, which is si Lord, upang ma-heal. Amen ba? Ganun din, no? Isa pang example is yung psychological. Actually, magkadugtong lang to ng emotional and psychological. Kasi once na hindi ka okay emotionally, nadadamay na rin yung psychological aspect, di ba? Halimbawa, sa emotional, yung grief, isang bagay din yun, no? Usually, yung grief ginagamit kapag namatayan eh. Parang hindi niya matanggap na namatayan, tas parang hindi siya makamove on. Ganun din, siyempre, madadamay na yung ating psychological, di ba? Na hindi na tayo nakapag-function na maigi. Kaya even umabot sa point na yung sadness mo naging extreme na, which is yung alam nating tinatawag na depression. And then, lastly, na isa pang example na pwede nating masabing kailangan din ng healing is yung isa sa pinakamahalaga, which is our spiritual life. Tama ba? Na kailangan nating humingi kay Lord ng spiritual healing. Kahit sabihin natin nandito tayo ngayon, di ba? Possibly, na yung ating spiritual life, imagine niyo isang katawan din yan. Baka majority nga sa atin yung spiritual life nila or yung body na nagre-represent sa soul natin is malnourished, which is kailangan maging healthy ulit. Tama ba? Kasi hindi natin sinusuplayan ng pagkain, which is the Word of God. Tama ba? Nakukuha niyo po ba? Na-visualize niyo kung ano yung state ng soul natin ngayon. Kung yung katawan natin malusog, diba? Maraming stored energy dito. Baka yung soul natin, skeleton na lang. Diba? So, kailangan ng healing. Kailangan ma-restore or maging healthy ulit yung ating souls. Tama ba? So, review ko lang natin, no? Si Lord, kaya niya mag-provide ng physical healing, relational, emotional, psychological, and spiritual
healing. Minention lang po natin yung mga yan para lang hindi tayo mag-focus masyado sa physical aspect lang. Baka lang natin pag sinabing healing, pag napilay ka, papagalangin ka ni Lord ng instant, di ba? Parang yung bulag kasi, sinabi lang ni Lord, di ba? Gumaling agad yung bulag. Unlike do sa isa pa example ng bulag sa New Testament, yung parang may dumura pa sa putik, di ba? Tapos parang ginanong pa sa mata ng bulag. May iba pang bulag na pinagaling, na iba-iba yung method din halos. And may iba-iba rin may condition. Pero ito, sa example dito, yun nga, sa words lang, gumaling yung blind man. Also, no, aside from the word healing, meron pa akong gustong iyan sa inyo na tandaan natin, no? Or napansin ko and ni-reveal ni Lord na parang may significance din. Which is yung mismong place kung saan pinagaling itong blind man. Di ba? Sa Jericho. Okay ba? Na sabi dito, no, take note lang muna pala, sa history ng Bible and sa human history, iba-iba yung naging pwesto ng Jericho. Okay? Parang ganito. Pwedeng yung Bacolor ngayon, nandito, pero dati, nasa ibang part. Parang kinuha lang yung pangalan. Okay? Parang dito sa research ko, na, sabi dito, parang 3 nga yung naging Jerichos na lugar. Jericho na place, yung pangalan ng lugar. Over the timeline, no, or history. Which is yung sabi nga dito, yung una, yung ancient Jericho, which is, sa pagkakaintindi ko, ito yung parang Jericho kung saan nasakop ng mga Israelites, yung Jericho sa panahon ni Joshua. Nasusundan niyo po ba? Na yun yung unang Jericho. And then after na na-conquer yun, siguro nagkaroon ulit na inadapt ng ibang kings yung name. Parang yung physical location nag-iba, pero inadapt yung name na Jericho. Nakukuha niyo ba? So, halimbawa, IJCC yung Bacolod doon. Pero kinuha pa rin natin yung pangalan. Wala siya sa same location, pero same yung identity na pagiging IJCC. Parang ganun lang. Ano lang, no? Note lang natin yan. Kasi kahit nga daw sa ibang text sa New Testament, parang hindi nagtutugma yung pag dinidescribe na nila yung direction ni Jesus habang siya naglalakbay, kumpara dun sa nasa Old. So magkaiba yung location ng nasa Old Testament tsaka sa New. Sabi nila parang nasa bandang baba. Kung ito yung una, yung ancient Jericho, nasa bandang baba yung isa. Hindi ko pa po totally naintindihan. Hindi naman makaka-apekto sa atin yan. Ang gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo about sa Jericho, no, na sabi dito, yung Jericho is yung first city na na-conquer nga ng mga Israelites sa pamumuno or paglilid ni Joshua. Okay? And sa mga hindi nakakalam, no, na-conquer nila yon sa pamamagitan ng pagmamarcha and pagsigaw sa paligid ng pader. So kung pag sinabing pader, hindi lang siya yung pader lang na parang bakod lang na ganyan. Ang sabi pa nga, no, sa na-search ko rin, na mako-consider nila yung Jericho or Wall of Jericho na isa sa pinaka-fortified na city. Pag sabing fortified, talagang protektado yan. So hindi ka mako-consider na fortified, hindi siya 45, fortified, na kung yung walls mo is kagad matitibag. Pero imagine, di ba, na sa pagmamarcha lang yung pagsigaw, nakuha ng mga Israelites na makonquer yung city na yan, di ba? Nakikinig pa po ba kayo? And yung pangyayaring yun is napaka-miraculous, sabi nga nila. Imagine na hindi nila kailangan ng mga equipments or noong mga panahon na yun, di ba, yung parang mga wrecking ball pa yung gamit nila para wasakin yung mga pader. Ang ginawa lang nila is nagmarcha and sumisigaw. Pero ginamit ni Lord yun para makonquer yung akala nilang fortified na city na iyon. Sabi dito, no, na yun nga, just with that marching and shouting, we can see how God worked in mysterious ways. Imagine mo, kahit siguro yung mga Israelites, parang di naman nila naisip na magkumarcha lang kami for 6 days, tapos sa last day, 7 times kaming iikot, tapos sisigaw kami. Magigiba na yung mga pader. Kahit naman siguro yung mga nanay sa bahay, kahit sumisigaw, di naman nagiba yung pader nila eh. Diba?
fortified yung bahay. Pero si Lord, sabi nga, hindi natin siya kaisip, hindi natin siya kaparaan. Yung mga methods ni Lord, bagaman hindi siya parang yun yung kailangan mo eh. Akala natin parang, ito dapat yung gawin natin Lord eh. Pero iba yung approach ni Lord. Pero ang result, mas matindi yung nagiging outcome ng mga methods ni Lord. Nagigets ba natin? Hindi pa po ito yung message ha. Binibigyan ko lang kayo ng ano sa Jericho. And ganun din, no? Ang sabi dito, the city was devoted to the Lord. Sabi sa Joshua 6:21. Ang keyword doon yung devoted to the Lord. Meaning, it was completely destroyed. Hindi lang siya kabud lang nawasak lang yun yung walls. Ang nangyari, nagkaroon pa ng word dito na sinabi na completely destroyed. Imagine nyo yung word na completely. Ibig sabihin, hindi lang yung part lang na to yung na-conquer ng mga Israelites. Nakuha pa po ba? Focus lang po muna tayo. Katulad din ng pag-conquer ni Lord sa Jericho. Ganon din yung nangyari sa mga sicknesses na meron tayo. Amen ba? Na kung paano kinonquer ni Lord yung walls na yon, ganon din niya kinonquer yung sicknesses, which is pinatunayan niya ulit dito nga sa panahon ng blind man. Tama ba? Na kung saan nung una gumawa na siya ng miracle, which is yung pag-conquer nga and completely destroy ng city of Jericho. And gayon din, bumalik siya ulit sa New Testament upang pakita ulit na meron siyang miracle para sa mga tao pa rin na naninirahan or nandun sa Jericho. Amen ba? Imagine nyo, from Old Testament hanggang sa New. Parang ni-reassure niya na, okay, ako yung Almighty. Parang ganun. Nasa old na, tas nung nag-relocate yung Jericho, ganun pa rin. Pinakita pa rin niya na siya yung king over that place. Napakaganda nun. Amen ba? Lastly, aside from the word healing and yung lugar ng Jericho, gusto ko rin share sa inyo, alam niyo ba na yung blind man is may pangalan? Doon sa ibang book. Kasi sa tatlong book lumabas itong storya na to, Itong binasa natin kanina sa Luke 18, chapter 35, verse 43. And then yung isa naman, same story, lumabas sa Matthew 20, verse 29 to 34. And makikita actually sa Matthew, dalawa silang bulag. Dalawa yung bulag na pinagaling. Okay? So sa Luke, isa lang. Itong blind man lang na pinag-uusapan natin. Sa Matthew 20, verse 29 to 34, dalawa sila. And pareho silang pinagaling. Pero lumabas yung pangalan ng blind man dito sa Mark chapter 10, verse 46 to 52. Okay? And feeling ko familiar sa inyo, Or baka feeling nyo lang familiar. Pero ang pangalan niya is Bartimaeus. Okay? Hindi siya blind man lang. Sa Mark chapter 10 verse 46 makikita yung pangalan niyang Bartimaeus. Ano sabi dito? Habang nililisan kasamang kanyang, si Bartimeo sa Tagalog. Pero sa English, Bartimaeus. And ewan ko, kabut lang pinaisip ni Lord, na search mo nga kung anong meaning ng Bartimaeus. Ang sabi dito, yung Bartimaeus daw na pangalan is tinatawag na hybrid patronymic. Ang lalim, Pero ang meaning lang nun, nagmula yung pangalan niya sa tatay niya. Kaya nga patronymic, di ba? Na yung pangalang Bartimaeus, nagmula, again, sa tatay niya. Which is, ang meaning daw ng bar, yung una, nasa na yan? Pabalik saglit sa, itong bar. Ang meaning daw ng bar is son of. Okay? Son of. And then, dito nagkakaroon ng konting confusion. Or sabihin nating, hindi nila ma-confirm kung ano talaga yung meaning ng next part ng pangalan niya, which is yung Timaeus. Ang sabi dito sa isa, ang Timaeus is na-derive daw sa Aramaic word na tame. Or tame siguro yung bigkas nila, hindi naman siguro tame. Kasi tame is sa English. Ang meaning daw ng tame is unclean. So pag pinagtugtong mo, bar, tsaka tame, yung bar is son of, and then yung tame is unclean. So son of the unclean. Nakuha niyo ba? Yun yung alternative
meaning ng Timaeus. Pero ang pinaka-accepted meaning or pinaka-primary, no, yung pinaniniwala ang meaning ng Timaeus is nagmula sa Greek name na Timaios. Okay? Which is kabaliktaran. Actually, sobrang magkabaliktad. Kung yung tame, ibig sabihin niya is unclean. Itong Timaeus, maniwala kayo sa hindi, ang meaning niya is honorable, highly prized, or valued. Ang layo, di ba? From being unclean, doon sa unang meaning nila ng Timaeus. Pero yung pinaka-accepted na meaning is honorable. So pag pinagdugtong yung Bartimaeus, son of Timaeus, or son of the honorable. Napakaganda, di ba? And makikita natin na may significance yan. Or pwede natin isang itignan sa ganitong paraan na noong bulag pa itong si Bartimaeus, siya ay son of the unclean. Di ba? Son of the unclean pa siya. Kasi yung mga bulag that time, tsaka mga pulubi, no? Siyempre, salad lang sa lipunan yung tingin nila dyan. And then, pag-usapan natin mamaya na kapag ka ikaw ay may kapansanan, example nga itong pagiging blind, usually ina-associate na nila yan sa pagkakaroon ng kasalanan. Which is kapag may kasalanan, anong meaning? Unclean, tama? Nasusundan niyo pa po ba? Pasensya na po, no? Medyo marami tayong kailangang yun lang tandaan. Kasi kahit small detail lang yan, no? Even yung Jericho nga lang kanina. At itong pangalan ng blind man. Nakikita natin yung significance. Hindi lang siya kabod, na parang nilagay dyan. Babalikan nga natin yung Jericho kanina, na hindi lang pala basta-bastang lugar yon. Dati nang may ginawang miracle si Lord doon. And once again, gumawa siya ulit ng himala. Kundi yun nga, is yung magpakita ng bulag. And ganun din yung pangalan ni Bartimaeus, na dati siyang son of the unclean. And then after siyang hinil ni Lord, okay? Naranasan niya yung healing from the Lord. Naging son of the honorable. Amen ba? So imagine, no, kung tayo si Bartimaeus and meron tayong condition sa kasalukuyan, maybe, whether it is physical condition, emotional, yung mga nabanggit natin kanina. Once na na-receive pala natin yung healing from Lord, magiging honorable din tayo, di ba? Hindi man Timaeus yung pangalan natin or Bartimaeus. Pero yung act kung saan naka-receive ka ng healing, di ba? Magiging highly prized ka pala or valued. Amen ba? From being son of the unclean, he became son of the honorable after Jesus healed him. So, take note natin yung tatlong bagay na yun, yung word na healing, yung Jericho, and yung pangalang Bartimaeus. Para lang may tayo, mas, tingnan nyo, di ba, baka nga na-shock kayo, may pangalan pala yung bulag. Kailangan wag ka lang mag-focus doon sa binabasa mong text. Tignan mo rin kung saan siya, lalo na kung nagbabasa ka sa Matthew, Mark, Luke dyan, no? Na itong text na to, parang nabasa ko na. Pero kumpara mo sila nun, meron kang makikita pang detalye. Okay ba? Nandiyan pa po ba? Okay, so mag-proceed na tayo sa pinaka-main message natin. No? Ang sabi natin, anong title kasi? Favor of God's Healing. So ngayon, pag-usapan natin, paano ba marireceive yung healing from God? Di ba? Nandiyan yung healing Paano lang natin marireceive? Amen ba? Amen. So gawin nating blueprint or outline yung ginawa ni Bartimaeus. Analyze natin yung sa verse 18, chapter 18 hanggang verse 35 to 43 kung paano yung ginawa ni Bartimaeus or ng blind man para ma-receive yung healing. Ready na po ba? Okay? So meron tayong acronym dito na AID. Siyempre healing, no? Parang, tagma nga natin, AID. Parang first aid. Ano ba yung mga, pag sabing first aid, di ba parang, ito yung mga una mong gagawin pagka mayroong injury or nangyari na damage sa katawan, no? So yung AID, bibigyan natin ng acronym. Okay? Para mas madali natin matandaan kung paano natin marireceive yung God's healing. Amen po? Okay. Focus lang po muna tayo, ha? Ano yung first letter ng AID? A. So, ang A dito sa AID is tinatawag na, or ang acronym niya is ask for God's attention. Amen po ba? Amen. Bakit ask for God's attention? Balikan natin sa Luke chapter 18 verses 38 to 39. Malinaw na malinaw dito, no? Makikita talaga natin tinatawag ni Bartimaeus
yung attention ni Jesus. Sabi niya dito, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Siya'y sinaway ng mga nasa unahan at sinabihan siyang tumahimik. Subalit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, maawa ka sa akin. Sa magandang balita, no, makikita natin yung text pa nga dito is may exclamation point. Pagka may exclamation point, di ba parang may, ano talaga yun, emosyon na madiin. Or parang may diin yung kanya sinasabi. Dito sa, ang dating Biblia, may punctuation lang niya is period, no? Doon sa pagbasa natin, no, kung sinundan nyo sa inyong mata, makikita talaga natin na sa verses 38 to 39 na tumatawag talaga si Bartimaeus or yung blind man kay Jesus, di ba? Na talagang may diin. Sabi nga dito, no, basahin ko ulit sa magandang balita. Sabi niya, at siya'y sumigaw. Imagine doon sa first word niya na sumigaw. Hindi lang siya tumawag ng Jesus, anak ni David, pagalingin mo ako. Hindi lang ganun, sumigaw. Di ba? Ayoko sumigaw. Ano? Nakita nyo? At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Nandun pa nga yung talagang nagpiplease siya kay Lord. Hindi lang yung, Lord, pagalingin mo ako. Hindi lang ganun. Talagang nandun pa yung pag-please niya na as if si Lord lang yung pag-asa niya para gumaling. Di ba? And then sabi pa dito sa 39, sinaway siya ng mga taong nasa unahan. Ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Naintindihan niyo po ba yung part na yan? Di ba? Na may mga tao na sa harap. So imagine niyo, no? Parang kung ako si Bartimaeus, nakaupo pala sa dapat. Parang may mga tao pa sa harap or possibly mga alagad din ni Jesus, no? Na pinipigilan siya na makalapit or maka-approach kay Jesus. Pero ano pang ginawa niya nung pinipigilan siya? Di ba lalo siyang nag-push na makalapit? Tama ba? Ano ba yung dapat nating maunawaan dito sa Luke chapter 18 verse 38 to 39, no? Na dapat para ma-receive natin yung healing from God, maging katulad tayo ng ginawa ni Bartimaeus na talagang tumatawag sa Lord. Hindi lang yung simpleng tawag na Lord, gusto ko ng healing. Hindi lang ganun eh. Di ba? Kaya ngayon sinabi kanina, sumigaw. Hindi mo naman kailangan sumigaw din. Pero sabi nga, no, mas malakas yung boses ng kung ano yung nasa puso natin. Talagang, si Bartimaeus, yun nga, pinakita lang talaga na actual kung paano ganun yung urge niya or drive niya para makuha yung attention ni Lord. And tayo ba, when we ask for healing, talaga bang tumatawag ka kay Lord ng talagang as if siya lang yung hope mo para gumaling, di ba? Physically, kapag tayo, mga lalaki, may lagnat lang, parang mamamatay na, di ba? Pero hindi pa rin lalapit talaga yan sa mga doktor o ano. Pero pag kay Lord ba, humingi tayo ng tulong. Even, di ko na nilagay kasi yung financial na example sa healing. Kasi lagi naman gusto nating ma-heal yung financial, di ba? Kami nga may cancer na yung bulsa namin Di ba? Stage 4. Kaso pag may cancer, may bukol. Barya. Di ba? Pero yun nga, no? Itong si Bartimaeus, talaga nandun yung petition niya kay Lord na i-heal siya. Tama ba? And then, meron tinatawag dito na unshakable conviction. Pwede mo natin sabihin, unshakable conviction. Pwede na natin palitan yung conviction ng word na faith. Kasi makikita natin doon na talagang tumatawag siya. Okay, lalo na sa 39 din, na pinipigilan na nga siya ng mga tao sa kanyang harapan. Pero anong ginawa niya? Imbis na magpapigil, sumigi pa, di ba? Baka siguro tayo, pag di ka na narinig sa unang tawag mo, wag na, hindi ako pinapansin, tatampo na ako. Sige, sa tao, okay lang. Pero kay Lord, huwag mong gagawin yan. And si Lord, hindi naman siya bingi para hindi ka marinig. Maybe may hinihintay lang siya na makita sa'yo, marinig sa'yo. Tama ba? Sabi dito, no, pag sinabing unshakable conviction, itong pinakita ni Bartimaeus, na hindi niya hinayaan na yung kanyang pagiging blind is maging hadlang para matawag yung attention ni Lord. Tama ba? Sabi dito, ang ganda kasi sa English pag sinusulat ko He did not let his condition, yung pagiging blind, and environment, which is yung crowd, sabi nga sa 39, to ask for God's attention. Di ba? Imagine mo, bulag ka, talagang magsisigaw ka doon, tsaka tutulak ka sa mga tao. So, sabihin, talagang kahit siguro masasaktan pa yung kamay niya. Siyempre, kakapalang yan, di ba? What if, mabato or what?
basta't ma-reach lang yan si Lord, di ba? Talagang gusto niyang makuha yung attention ni Lord. Sana maging ganun din tayo, no? Once na, hindi lang sa healing, even pag may kailangan tayo, may prayer request. Kasi siyempre, paano ba natin na-express yung ating request na gumaling? Through prayer, tama? Na kapag tayo may gustong makuha, so sa topic nga natin, no, which is, for example, yung healing, na magkaroon tayo ng unshakable conviction or faith, na talagang paramdam mo kay Lord na gusto mong gumaling. Amen. Kasi di ba kahit naman sa mga magulang alam nila yung kailangan mo, pero hindi mo sinasabi. Ako, alam ba ako, di ako mapanghingi pa mo. Alam nila yan. Hindi nila basta-basta bibigay lang nila, di ba? Or gusto nila nandun pa rin yung part na ikaw mismo, yung magre-request sa magulang. Tama ba? Amen. Pero yun nga, hindi naman, ako hindi nga ako mapag-request, no? So, pero kay Lord, yun, huwag tayong mahihiya na hingin yung kanyang attention para i-present yung ating request. Amen ba? Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Nasa gitna na tayo. Sabi dito, no, He is shouting to be heard, as seen with the exclamation points, gaya nga na nasabi natin kanina, na doon sa mga pagsigaw niya, no, makikita natin may exclamation point talaga, which is ini-imply na talagang marubdob siyang humihingi ng attention ni Lord. And may tanong nga dito, no? Paano naman tayo kapag tayo ba yung merong karamdaman or nangangailangan ng healing, is ginagawa rin ba natin yun? Diba? Sabi sa Psalm 34 verse 17, "The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles." Basahin ko ulit yung una, no? The righteous cry out and the Lord hears them. Diba? Papakinggan ka ni Lord eh. Kaso ang tanong, righteous ba tayo? Sabi kasi, the righteous cry out. Diba? Tayo, yung mga righteous daw is tumatawag kay Lord and the Lord hears them. So possible reason pala, once, if hindi mo nare-receive yung healing na yung hinihingi sa Lord, baka wala pala yung righteousness. Diba? Or hindi nakikita ni Lord yung righteousness. Sabi pa niya, no, dinagtong pa niya sa verse 17 na He delivers them from all their troubles. Diba? All. Kaya na completely destroyed yung Jericho. So sabihin na conquer na talaga ng buo. Ganon din, no, na si Lord, since na-conquer niya na lahat yan, kaya niya tayong tulungan sa lahat ng ating troubles sa buhay. If we will cry out. Diba? Or hihingi tayo sa kay Lord ng tulong. Sasaklolo. Kasi baka mamaya ma-pride pa tayo, di ba? Si Lord na yan na ayaw mo pang magpakumbaba na humingi ng tulong. Parang feeling mo kaya mo pa. Siguro, mali ko, siguro di lang ako yung may ganun. Parang nagpe-pray lang naman ako, but parang feeling ko may audience pa ako na naiya ako mag-request, Lord. May nakaka-experience ba sa inyong ganun? Parang kayo na lang ni Lord yung nag-uusap sa utak mo, parang naiiya ka pa mag-request. Di ba? Na as if merong ibang tao makakarinig ng pinag-pray mo. Hindi ko lang kung ako lang nakaka-experience na. Masyado na lang akong introvert pati sa utak ko pala. Okay. Sabi dito na, if Bartimaeus was heard and seen, what more with us who are Christians and sons of God? Diba? Si Bartimaeus, hindi naman dinetalye kung kilala talaga niya si Lord or ano. Pero nung binanggit sa kanya na si Jesus yung paparating, alam niya agad na healer si Lord, di ba? So sabihin, baka nakakarinig niya siya ng chika na, uy, may nagpapagaling sa ganyang city. Di ba? What more pa tayo na talagang believers na? And sana righteous, di ba? Palagay niyo ba hindi tayo diringgin ni Lord sa ating mga requests? No, amen, di ba? Si Lord, papakinggan niya, yung mga anak niya. Tama ba? Kung talagang anak tayo ni Lord. Amen ba? Ano tayo? Son of, ano ba yung God sa Aramaic? Di ko alam eh. Diba? Kung talagang tayo sons of God and Christians, and dagdag na rin natin kung tayo righteous, papakinggan tayo ni Lord. Amen ba? Amen. Sabi ito, however, when we need healing, we do not seek God intentionally. Nandun yung word na intentionally. No? Kasi kung makikita natin si Bartimaeus, ganun din. Intentionally niyang kinukuha yung attention ni Lord. Hindi lang siya yung parang pahapyaw lang na tumatawag, di ba? Intentionally. Kaya nga, ulitin ko lang, sumisigaw siya at saka pumupush sa crowd. Tama? Nandiyan pa po ba? Naunawaan niyo pa po ba yung pinag-usapan natin?
Parang ganito lang, no? Sabi dito, a doctor knows that there are people who are sick. Tama, di ba? Alam naman ng mga doktor na may mga taong may sakit. But only those who seek Him receive a chance of healing. Kahit naman alam ng doktor, ano ba, kung doktor ako, alam ko naman may sakit yung mga tao. Or isa sa inyo, may sakit sa mga tao na nandirito. Pero kung di naman lalapit yung may sakit na yon, di ba? Hindi ko siya mabibigyan ng healing. Pero niligay ko dito, chance of healing lang. Kasi pag doktor yung ating pinagbasihan, hindi naman 100% gagaling ka. Hindi sana sila na lang yung Diyos, di ba? Kaya chance of healing lang nilagay ko. Ang makaka-receive lamang tayo ng 100% healing kanino? Kay God, Jesus, and Lord. Amen ba? Amen. Likewise, maybe God is just waiting for you to call for His help. Di ba? Parang tulad nga ng doktor na sinabi natin, hinintay lang tayo ni Lord na tayo yung lumapit. Ikaw na nga yung bibigyan. Gusto mo si Lord pa yung magsusubo sa'yo or mag-aabot sa'yo, di ba? So, tawag lang. Di ba? Sabi nga dito meron palang landline si Lord. Kung sa mundo, 911. Kay Lord, 333. Sa Jeremiah 33:3, no? Napasok ko pa yan. Sabi dito, call to me and I will answer you. Di ba? Parang, may dial talaga. Just dial 333. Pero huwag niyo pong itataya yun, no? Dahil nga, pag sinasabing taya-taya, sasagot naman si Lord. Sabi, di ba, call to me and I will answer you. Ang sagot ni Lord, wag. Huwag mong tataya. Amen ba? Nawa niyo po ba yung pinag-usapan sa letter A ng 8? Anong sabi? Ask for God's attention. Okay? Na maging katulad tayo ni Bartimaeus sa paghingi ng attention ni Lord. Kung kailangan mo sumigaw, hindi man through your voice, kundi sa puso natin na talagang hinihingi mo or sinisik mo yung kanyang attention. Okay? Kasi yun yung first step. Paano ka matutulungan kung di ka napansin muna? Kahit na may mga nasalanta, di ba? Kailangan mapansin muna sila. And anong next ng 8? Letter I. Ay, magaling sila mag-spell. Ang next natin sa letter I, tinatawag na identify your requests. Okay? Napakadali. Identify your requests. Once na na-receive mo na or na tawag mo na yung attention, rather, ni Jesus, ang next step naman is ipresenta mo na kung ano yung mga request mo. Gaya ng ginawa ni Bartimaeus sa verse 40 to 42. Basahin din natin ulit. Sabi dito sa magandang balita, no? Sundan niyo na lang po sa inyong mata. Sabi sa verse 40, tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus. 41. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli, sagot niya. 42, at sinabi ni Jesus, makakita ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. After ma-receive or after matawag ni Bartimaeus yung attention ni Lord, yun yung letter A, di ba? Ang next na nangyari is, in-identify niya na kung ano yung request niya kay Lord. And makikita nga natin, no? Ihimay-himayin natin. Verse 40, tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. So tumigil. Narinig niya si Bartimaeus. Tama ba? So tumalab yung letter A o yung pagtawag ni Bartimaeus kay Jesus. Tumigil Tama? Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus. 41, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Nagtanong si Lord. Okay, hinihimay lang natin para mas maunawaan. Nagtanong si Lord kung ano yung gusto ni Bartimaeus na makuha or gawin sa kanya ni Lord. Ang sabi niya, sagot ni Bartimaeus, Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli. Nakita nyo? In-identify niya agad yung request. Wala siyang sinabing, Lord, naiiyak akong magana Wala siyang ligoy-ligoy. Anong sinabi niya agad? Gusto niyang makitang muli. Nandiyan pa po ba? Amen. At sinabi sa 42, sinabi ni Jesus, makakita ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, napagaling siya sa pamamagitan lang ng word. Diba? Na dahil nakita ni Lord, yung faith na meron si Bartimaeus, pinagaling siya ni Lord. Amen ba? And balikan natin, no? Sabi siya, ano kasing I? Identify your request. Sabi dito, no? The blind man identified his request directly. Diba? Walang paligoy-ligoy. Sinabi niya agad kung ano yung gusto niyang makuha kay Lord. Siguro meron na ring instance sa ating buhay, no, na parang nafe-feel mo na, pinapakinggan ka ni Lord. So, sabihin na kami attention niya. Kaso sa part naman ng pagre-request natin, kasi nasimulan mo na
na simulan na natin yung step, which is to ask for God's attention nga. Nandun na, nakuha mo na yung attention ni Lord. Kaso sa part ng paghingi natin or pag-request, medyo baka kaya hindi natin nakukuha yung ating inihingi. Or for example, itong healing nga. Dahil hindi natin ma-identify kay Lord yung ating request. Diba? Usual to sa mga blessings, di ba? Noong una, gusto mo ng ganitong modelo ng kotse. Kami dati pangarap namin yung mga ano lang Everest na luma, CRV na luma. Natupad naman yung CRV. Diba? Pero nung meron ka ng ganon, gusto mo na naman, another request. Hindi healing yung example ko Pero healing yung inner child na lang siguro. Diba? Kasi part pa rin naman yan kumbaga same step sila halos ng sa blessings. Kasi healing is a blessing din naman. Okay? So, siguro si Lord, parang isang request lang. Ano bang request mo? Lord, pagalingin mo ako sa ganitong aspeto ng buhay ko, di ba? Maging fix ka kung ano yung nire-request mo kay Lord. Alam ba, sabi nga natin, yung di ko lang sinama talaga yung sa financial, pero marami ring nangailangan, dami ko na yung sarili namin, ng financial healing. Hindi ibig sabihin ng pagyaman, Pero what if, yun nga, ang inihiling mo is, Lord, gusto kong apakan lahat ng tao sa mundo para lahat sila takot na sa akin, di ba? Bigla, nagbabago na naman mamaya yung ano mo. Hindi, Lord, pang-universal na pala yung gusto kong yaman. So, doon yung tuto pa rin ni Lord, di ba? Parang kahit naman siguro yung doktor, malilito sa'yo pag marami kang inihiling sa kanya. Kala ko pa dito yung masakit mo. What napunta? Di ba? Paa daw yung masakit, pero dito banda. Hindi nila na-gets. Mukha siyang paa. Pero itong blind man, directly niyang in-identify yung kanyang request kay Lord. Di ba? Parang bata lang. Actually, ninote ko nga dito, parang childlike faith yung dating niya, na pag yung bata, diretso lang yan, di ba? Ma, gusto ko nito. Tama? Pag may nakita siya sa palengke, actually, nanay ko na kasing ganun ngayon Hindi na po kami. Mother-like faith na siya. Na pag may nakita siya sa Happy Go, Cha, bilhin mo to. Di ba? Di pa niya ako masabihan Pero next time siguro, di ba? Kaya, pero yun, kidding aside, itong si Bartimaeus nga, na directly niya, na sinabi kay Lord kung anong gusto niya. Na itong pagkakasabi niya, uncomplicated, open, and sincere approach to faith, di ba? Na wala na siyang ibang paligoy-ligoy. Hindi naman sinabing magpray ka ng ganito, 10 ulit, di ba? Tapos magsindi ka ng kandila sa ganito, sa ganyan. Wala nang orasyon, wala nang steps, di ba? Once na nakuha mo ng attention ni Lord, dahil pa nagpipray ka, kapikit mo, na-feel mo na parang kalmado na, nandun na yung parang naririnig ka ni Lord, mafe-feel mo naman yan, tama ba? O hindi yata nagpipray yung iba, di sila nakasagot. Nafe-feel niyo po ba? Pag gano'n, di ba? Na pag nakuha mo ng attention ni Lord, i-present mo yung request after mo siyang i-adore. Amen ba? Pero alam niyo, may napansin din po ako dito na ni-reveal ni Lord sa verse 40 na isang mystery. Baka mystery natin. Sabi niya sa 40 balikan lang natin. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Hindi niyo ba napansin? Tumigil si Jesus pero yung bulag yung pinatawag. Tama ba? Naintindihan niyo? Alam ba, ako si Jesus, yung bulag nandun. Yung bulag yung pinatawag. Tapos, sabi pa dito paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus. Yung bulag yung lumapit. Hindi naman sinabi kung in-assist siya ng mga disciple. Pero baka partly, siya mismo, parang nafe-feel niya at saka naririnig niya kung nasa si Lord. Na-visualize niyo ba? Na yung bulag yung lumalapit kahit na bulag siya. Parang babalik tayo sa kanina, Hindi niya hinayaan yung blindness niya and even the environment para makalapit kay Lord. And ganun din sa pagbibigay niya or pagdudulog niya kay Lord ng kanyang request, na kahit siya yung bulag, kinaya niyang lumapit, di ba? So, sabihin nung nag-usap sila ni Lord, kung titignan natin, i-analyze natin, hindi sila yung parang nandun si Bartimaeus at nandito si Jesus. Kasi nakalapit yung bulag, di ba? Tama ba? Naintindihan niyo? Nakalapit yung bulag kay Jesus. So, sabihin, halos close yung distance nila. Ang sabi dito, baka possible reason or based din sa pagkakaintindi ko ng verse na yun, na possible na nafe-feel ni Lord yung faith ni Bartimaeus, di ba? Na parang nagkakaroon sila ng connection silang dalawa, na nafe-feel din ni Bartimaeus yung power ni Lord na nag-emanate
Yung imagine niyo para siyang ganun tapos nag-glow. Yung parang aura, di ba? Na parang nafe-feel ni Bartimaeus, kahit nabulag siya, nafe-feel niya yung presence ni Lord. So imagine mo paano mo ma-identify yung mukha ng tao kung di mo pa naman nahawakan. Paano mo ma-identify yung kanyang paa kung di mo pa naman nahawakan yung paa. Lalo na kung first time mo lang nakita. O hindi pa pala niya nakikita, rather. Sorry, bulag nga pala si Bartimaeus. Di ba? So ganun ka-powerful si Lord. Even yung blind, makukuhang ma-identify kung sino siya. So, kapag tayo dumudulog din kay Lord, malalaman natin kung si Lord ba yung ating dinudulugan. Tama? Amen. And once na-sure ka ng si Lord yung dinudulugan mo, and then, identify your request to God. Amen ba? Sabi sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Amen ba? Nakita nyo, hindi siya agad present your request lang din pala. Despite na sinabi natin identify your request directly, kailangan siyempre nandun pa rin yung, sabi nga dito, no? With thanksgiving. Yung last message ng simbang gabi. Diba? Magpasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. Amen ba? Amen. Hindi lang tayo yung kagad lang request ng request. Kahit naman siguro tayo, inihingan lang tayo ng inihingan, walang pagkapasalamat. Masar tayo, di ba? Parang walang walang tayo to. Hindi man lang mapag-appreciate, baka di ka nabigyan sa susunod. Kaya magpasalamat ka muna kay Lord. Kasi bago ka pa humingi sa Kanya, panigurado meron siyang ginawang favor sa'yo, di ba? Prior the request na gagawin mo. Amen ba? Sinasabi din, no? Sa Psalm 147, chapter 3, ito para sa mga broken-hearted. Ate, ay, hindi pa pala. Hindi po siya broken-hearted. Broken wallet lang. Sabi niya, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Di ba? Napakagandang bagay din na sinasabi ni Lord na, ano ba, ina-identify natin kay Lord. Lord, ganito yung sitwasyon ko ngayon. Mas applicable to sa emotional healing, no? And sa relational. Pag dinulog mo kay Lord or na-request mo sa Kanya yung healing sa emotional aspect ng buhay mo and even sa mental and relational, sinasabi nga yan na He heals the broken-hearted and binds up their wounds, di ba? Hindi niya sinabing talagang pagbubuuin niya kayo ulit kasi sometimes yung mga broken things cannot be repaired na. Tama ba? Pagka nagkahiwalay na yung bagay na yan or mga tao, minsan kailangan na lang is heal. Tama? Hindi naman ang healing lang is yung mapagbalik ulit. Hindi naman ganun. Kahit naman sa katawan natin, kaya nga nagkakaroon ng pag-amputate, di ba? Hindi naman yung sabihin na putulang ka ng kamay, hindi ka na healed. Tama? Hindi ka na lang complete siguro physically, pero healed ka pa rin kasi stable yung katawan mo. Hindi ka nilalagnat. Kasi pag nilagnat ka, may mali sa katawan mo. Tama? Indication na may sakit sa katawan. And yun nga, ang pinangako naman ni Lord na i-heal niya yung broken heart natin and iba-bind yung wounds. Tama ba? Pag binind yung wounds, sasara yung sugat. Hindi naman, yun nga, no? For example, ang pumapasok sa isip ko ngayon, kung broken family man, yun yung isang pangako ni Lord na sigurado na i-heal niya yung broken heart mo, di ba? Na bagaman di na siguro magkasama ulit yung magulang, di ba? Or kayo magkapatid, nagkahiwalay, kung ano man yung mga sa relational, no? Na si Lord, siguro papawiin na lang niya yung kalungkutan na nararamdaman mo. Tama ba? Amen. Na kahit hindi na mapagbalik, kasi syempre may sariling decision na rin pa rin naman yung bawat isa. So si Lord, meron pa rin siyang gagawin sa buhay mo. Amen ba? Amen. Ano yung letter A natin ulit? Ask for God's attention. Letter I. And lastly, finally, di ba? Letter D. Ang unang letter D ko sana na sinabi sa akin ni Lord, display God's healing. Yun sana yung letter D na ilalagay natin sa acronym natin. Display God's healing. Kasi usually, sa mga pinapagaling ni Lord, lagi niya sinasabi na humayo ka. Parang ganun. Hindi magpakarami, parang ipamalita yung ginawa ni Lord. Something like that. Pero may iba rin namang instance na yung mga bulag or yung iba pang pinagaling na huwag mong pagsasabi sa iba. May ganun naman sinasabi si Lord. Pero nung binasa ko ng maigi itong verses verses 43 or verse 43 rather.
Sabi dito, noon di nakakita, nabubulol na ako, noon di nakakita ang bulag at nagpuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Na makita ito ng mga tao, silang lahat, ay nagpuri sa Diyos. Ang nireveal sa akin ni Lord dito, sinabi niya sa letter D, na we should depart from the old ways. Amen ba? Amen. Pwede natin sabihin, depart from the old ways. Depart from the old ways. Once na nakuha na natin attention ni Lord, na-identify na natin yung request, and kasabay ng pag-identify sa request, no, makikita natin sa verse 42 na tinupad agad ni Lord yung request ni Bartimaeus, which is makakita muli. Tama? Amen. So, let's assume na pag tayo may request kay Lord, na-identify natin yung request natin sa Kanya, tinugon niya na. Okay? I-assume natin, tinugon niya na. Lord, kailangan ko ng healing sa pangangatawan na lang. Okay? Sa physical aspect natin buhay. As pinagka-love ni Lord. Ang next natin dapat gagawin is we should depart from the old ways. Anong depart from the old ways? Kung babasahin nga natin ulit, no? Basahin ko sa inyo yung dahan-dahan sa verse 43. Noon di nakakita ang bulag. Okay? Take note, ha? Noon din nakakita ang bulag. At nagpupuri sa Diyos na sumunod. Nagpupuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Okay? Na makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Pero ang focus natin yung first sentence. Ulitin ko, dahan-dahan ulit. Okay? Noon din nakakita ang bulag at nagpuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Or ulitin ko pa, nagpupuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Nakita nyo? Yung sinabi niyang sumunod kay Jesus. So, sabihin hindi siya bumalik doon sa pwesto niya upang manlimos ulit. Tama? Hindi sinabing noon din nakakita ang bulag at pagkatapos umupo at namalimos ulit. Hindi sinabing ganun, di ba? Ang sinabi niya, noon din nakakita ang bulag at nagpupuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. So, sabihin, iniwan niya na. He departed from his old ways. Pwede rin he departed from sin. Sabi nga natin, yung mga taong unclean dati, ina-assume nila na mga makakasalanan yan. Kaya nagkaroon ng sitwasyon na ganyan. Halimbawa, kung meron man tayong example lang po ito, and which is a reality rin naman. Pag merong mga angkan na may mga ganitong kondisyon, halimbawa kung meron akong kaibigan, ang angkan yata nila may mga schizophrenia. Sabi niya, pero mukha namang normal yung kaibigan ko. May schizophrenia. Pag schizophrenia, ito yung alam natin tinatawag natin baliw. Sa daan, yung mga tipong nakaubad na, may lahi daw silang ganun. So kung titignan natin sa sinaunang panahon, kung sasabihin mong may lahi kayong schizophrenia, possible na yung angkan nyo is merong curse, tama? And yung curse, possible, nagmula sa sin, tama? So ganun tinitingnan yung mga may karamdaman dati. Hindi lang karamdaman lang, kasi minsan kahit yung mga namamalimos lang, parang baba na talaga ng tingin na. Kaya buti, naging Bartimaeus siya, which is, or naging son of the honorable. Pero kung titingnan nga natin, no, after mapagaling si Bartimaeus, anong ginawa niya? Sabi, di ba, nagpupuri siyang sumunod sa Diyos. Tama? Sabi dito, no, Bartimaeus did not return to being a beggar and sinful. Rather, with praises, he followed Jesus. Alam ko may ganun ding kwento sa Luke doon, hindi ko alam kung chapter 9. Yung may 10 pinagaling din. Ketongin naman yata yung mga yun. Siguro matigyawat sila, no? Mga ketongin, tas isa lang yung bumalik, di ba? Parang the rest, nung nakuha na nila yung healing from the Lord, wala na. Tama? Siyempre, meron din naman yan. Parang, tama ba yung term na compromise? Parang ganun na, siyempre, binigyan ka ni Lord ng favor, balik mo rin naman sa kanya yung favor. And yun lang naman yung gusto niya eh. Yung favor lang naman niya, yung huwag mo nang babalikan yung dati mong ways. Tama ba? Sa physical aspect ng buhay, hindi masyadong applicable to. Alam nga naman, halimbawa, carpenter ka. Day after day. Diba? Karpentero ka, tapos di ka nawari magka-karpentero para hindi ka may injury. Hindi naman, no? Pero kung sa ibang aspect nga, tulad ng emotional, psychological, and relational, once na ni-heal ka na ni Lord dun, as much as possible. Pero sabi kasi, depart no? Walang condition na konti lang yung ide-depart mo. Kailangan, we should depart from the old ways. Tama? Amen. Or pwede rin natin sabihin, move on from the past. Parang gano'n. Tama ba? Amen. Kasi sabi nga natin kayo na yung grief, yung hindi ka makamove on. Diba? Ibig sabihin, hindi ka pa healed pala. So kapag nakuha nating lumayo or makadepart na dun sa dati,
parang proof din pala na healed na tayo. Amen ba? Amen. Sabi pa dito, no? After becoming the son of the honorable, ito yung naging pangalan ni Bartimaeus, the blind man turned back no more. Amen ba? Nung nakita na siya, nung naging son of the honorable na siya, kasi kasama ng pagpapagaling, tandaan nyo, kasama rin po pala yung pagpapatawad. Usually ito sinasabi ni Lord sa mga pinapagaling niya, yung gumaling ka na, sa magitan ng pananampalataya, sin no more, di ba? Which is makikita nga rin natin no, sa John 5:14, lumukso ako ng konti, na may isang bulag din na pinagaling dito, kung di ako nagkakamali. Sinabi ni Lord na, "See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you." Nakita niyo yung dulo? Pinagaling na siya eh. And na-remind siya ni Lord na huwag ka na magkasala ulit. Kasi once na nagkasala ka ulit, possible na mas malala pa sa naging karanasan mo, yung dadatnan mo. Amen ba? So what if itong si Bartimaeus nagkasala ulit? Baka susunod hindi lang siya bulag. Baka mamaya mabingi rin pala siya. Sa kalab na bingi ka na, tas bulag ka pa. Ano lang meron ka pang-amoy. Kahit magsalita ka siguro, mararamdaman mo lang vibration, pero hindi mo na marinig yung pati sarili mo. Tama ba? Kaya once we were healed na, okay? Once na, sabi nga natin, ulitin ko lang, review ko sa inyo, na-seek na natin yung attention ni Lord. And then, na-identify natin ang request. After natin i-identify, si Lord, binigay naman niya agad, kaya kay Bartimaeus, tama? Isang verse lang yung pagitan. Actually, next agad eh. After sabihin ni Bartimaeus yung request niya directly, hinil na siya agad, di ba? And then, once na hinil tayo ni Lord, yun nga, we should depart from the old ways. Inaano ko lang para tumatak sa inyo, no? Ang sabi pa dito, na after nga niya maging son of the honorable, he did not waste the new life given to him. Nakuha niya na yung healing, tama? Nakakita siya ulit. Hindi niya sinayang yung opportunity na sumunod kay Jesus. As I see it, no, being born again is also a healing from our former status. Tama? Kung dati mo hindi kilala si Lord, and naging born again ka ngayon. Kasi yung nangyari kay Bartimaeus, parang analogy rin ng pagiging born again. Amen. Na kung saan dati unclean nga siya. Which is, kung sa sitwasyon natin, parang siguro dati nung unbeliever pa tayo and sinners. Pero nung pinagaling siya ni Lord, di ba? O nung na-born again siya, nabigyan siya ng new life. Di ba? Nagkaroon siya ng healing. And again nga, consider natin yung state natin ngayon na we were healed na dahil na born again tayo. Amen ba? Amen. Pwede mapalaparan natin si Lord dun sa bagay na yan. And kahit na napalitan yung letter D natin, no? Di ba sabi ko kanila, display God's miracles. Doon sa pag-depart natin, no? Sa pag-depart natin sa old ways, pwede pa rin pala natin makita yung glory ni Lord sa buhay natin. Sabi dito, no? His new life, or yung new life ni Bartimaeus, became the testament to the people as proof of God's glory. Di ba? Na kahit na yung ang pinupunta lang natin, lumayo ka lang sa dati mong pamamaraan. Pero magiging testament pa rin pala sa mga tao yun na makikita na healed ka. Amen. Diba? Parang mga testimony ng mga kapatiran natin. Dati pag ganyan, inom, bla bla bla. Pero pag ginaya ako, nasasabihin, tatanggi ako, parang nagbago ka na. So sabihin, naging proof na talagang kumilos si Lord sa'yo. Amen ba? Amen. Nahihil ka niya sa dati mong status, ay naging born again. Amen. Dahil sa born again lamang tayo, man. Joke lang. Wala po. Kay Jesus lang. Amen? Amen. Diseases are linked to sin. Ito hindi na pa natin binabanggit. No? Kaya nag-jump lang ako eh. Na ito si Bartimaeus, nakikita rin sa steamer nga dati. Dahil nagkaroon siya ng karamdaman na gano'n, associated na, ay, may kasalanan siguro to, or baka yung mga magulang niya. In the context, people who have conditions are assumed to have committed sins. Or possible na, again, inulit ko lang, na may curse. Okay? Kaya binanggit nga sa verse 14 ng chapter 5 ng John na binasa natin kanina, sin no more. Kasi mas malala yung magiging kahinatnan mo kapag bumalik ka ulit sa old ways. Tama. Now, we should depart from hindi pa ba? 2 words lang. Depart from the old ways. And ito, no? Dami kong notes dito na kanta kasi hindi ko lang pinanta eh.
Sabi dito na yung isang kinanta namin sa Times of isa sa kinanta namin doon. Hindi po yun. Ang sabi dito sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, which is also departing from the old ways. Tama? Hindi po ba? Sabi dito na turn from their wicked ways. So sa ginamit nating pointer, depart from the old ways. Then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Hinintay natin oras Nakita nyo, ang ganda ng verse, di ba? Ulitin ko, no? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ganda, di ba? Nakita nyo, parang sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kompleto na yung steps din Di ba? Humble themselves, walang halangin sin. Pero siyempre, kausap na natin si Lord sa part na to, sa true prayer. Di ba? Nagpakumbaba, talikuran yung dating lakarin, no? Papakinggan tayo ni Lord. Amen ba? And then after tayong pakinggan ni Lord and patawarin sa mga kasalanan, He will hear our land. Diba? Tama na, naiya na ako. Napakaganda ng tatlong bagay ngayon, ba? Ask for God's attention, identify your requests, and identify from the old ways. Kaya tanda lang natin, no, sinasabi naman ni Lord sa Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. Amen. Wala lang iba. Amen. Diba? Si Lord lang yung kaya magpagaling. May mga doktor man, pero ginagamit ng instrumento yan. May mga psychologist man, psychometrician, etc. Pero instrument lang yung mga yan. Amen ba? Sabi dito, no, na, yun nga, I am the Lord who heals you. Ipangawakan lang din natin yun. And kapag tayo may request kay Lord, ibalik din natin lagi sa Kanya yung favor. And with thanksgiving nga, sabi, di ba? And may gusto lang sana ako dito, no, na pwede mo nating sama-samang declare, no, na ang instruction ko sa inyo, pwede mong hawak tayo dito, di ba? Ako, di ko lang mataas yung kamay ko Pwede bang sabay-sabay natin sabihin na, Lord, heal our church. Heal my brethren. Heal me your temple. And heal my relationship to you. Amen. Yun lamang po. Amen. Alam mo, isang bagay din gusto ko lang i-share na habang pinapakinggan ko. Hindi kasi natin magagamit yung aid na tinatawag unless we will accept that we need healing. Meron kasi talagang iba rito. Talagang may karamdaman sila pero ayaw talaga nilang, sabi nga ni Kuya kanina, mga tatay yan, usually mga lalaki kapag talagang may karamdaman, hindi naman papakita may karamdaman. So, isang bagay siguro no, na talagang tanggapin natin. No? Let us accept that we need healing. Amen po ba? Are you there, church? We need healing. So, yun yung una nating gagawin. Bahagi pa rin naman yung sa 8 na sinasabi ni Kuya. So, accept natin. No? Before we call out the attention of God, of course, you will not ask for God for His attention unless, hindi mo sasabihin, kailangan ko ng healing. Sino nangangailangan ng healing dito? Amen. So, lahat tayo, pwede ba tayong tumayo? And today, no, isipin natin, what kind of healing do you need? Anong uri ng kagalingan ang nais mo sa Panginoon? Because today, as we look forward this 2026, and mga ilang araw mula ngayon, iiwanan natin, yung 2025, na kung saan may mga karamdaman tayo ngayon. And all of us here, sabi nga ni Kuya, napakaraming aspeto ng ating buhay na meron tayong karamdaman. It's not just about physical healing, no? Nandiyan nga doon, emotional, relational, every aspect. Isama na natin dyan yung ating financial needs, no, yung financial healing sa ating buhay, no? So siguro kailangan ngayon pa lang wala daw yung mic ni tingnan natin ibang word. ano yung gusto mong maranasan this coming 2026 sa buhay mo. Okay. Ano yung nais mong pagalingin ng Diyos sa iyo?
Okay? Nakuha niyo po ba yan, church? So think of it. No? Isipin mo, ano ba? Sa oras nito, sige tayo nga ay pumikit. No? At isipin natin, no? Sa pamagitan lamang ng iyong sarili, makipag-usap ka ngayon sa Panginoon at hilingin mo kung ano yung nais mo. No? Hilingin mo yung healing na nais mo na gawin sa iyo ng Panginoon. Tinatanong tayo ng Diyos ngayon, ano yung gusto mong gawin ko sa iyo, sabi ng Panginoon? Ano yung nais mo na maranasan? Ano mo yung na kung saan nais mo na ikaw ay maiahon sa kalalagayan ngayon? At hindi na natin dadalhin sa 2026. Wherein, tayo po ay haharap sa 2026 na talagang full of hope, full of strength, full of joy, no? Hayaan natin na this last Sunday of the year, 2025, ay maranasan natin yung total and complete healing sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Lord, Father God, in the mighty name of Jesus, today, Lord, we ask, Lord, and our heart is shouting, crying out, oh God, in the mighty name of Jesus, Son of David, Jesus, heal every aspects of our life. Hallelujah. Hallelujah. Tinatanong ng Panginoon ano yung gusto niyang gawin niya sa iyo. Hallelujah. Lord, we want to move on. We want our church to be healed, oh God. We want our family to be healed, oh Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sa oras na ito, nais ng Panginoon na tayo po ay gumaling sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kasi ang nais ng Panginoon, tanggalin yung bawat curse sa buhay ng isang Kristiyano. Church, today, ang sabi ng Panginoon, pinalaya ka na sa lahat ng uri ng karamdaman. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, just claim it and receive it in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in the mighty name of Jesus. Come on. I am healed. Oh, I am free, Lord. Hallelujah. Yes, Father God. As of this very moment, Lord, alam namin, pinaranas mo, Diyos, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos, sa buhay ng iyong mga lingkod. Narinig mo yung aming puso. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga iniisip. Batid mo ang lahat, O Diyos. And Father God, kung meron man kami, O Diyos, na nais pa, Lord God, na makaranas ng kagalingan, Lord, abutin mo sila sa oras nito. Meron ka ba na sa oras nito nais mo rin na magkaroon ng kagalingan? Hindi lang yung personal mo na kagalingan, kundi yung iba pang kagalingan ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong mga kaibigan. Nais mo rin ba na sila makaranas ng kagalingan sa oras nito? Nothing is impossible with God. Yung distansya, yung space cannot affect the mighty power of God. Kayang abutin ng Diyos yung mga tao na dinadalangin mo sa oras nito na magkaroon ng kagalingan. In the mighty name of Jesus, Father God, alam mo at kilala mo yung mga tao na nais namin gumaling. Makaranas ng kagalingan, ng kalayaan, Panginoon. Kagalingan, Lord God, sa kanilang kalungkutan. Lord God, in the mighty name of Jesus. Kagalingan mula sa pagkagalit, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Father God, today, we believe, Lord, that nothing is impossible to you. At alam namin, Panginoon, aabutin mo at kakatagpuin mo ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay, na sa oras ito ay nakakaranas ng karamdamang emosyonal, physical, financial, Lord God, even, Lord, yung relational, Lord God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. This is what we declare today, Lord. This is what we ask of you. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na walang mahirap sa iyo. Do you believe na walang mahirap sa Diyos? Today, Lord God. Today, Lord,
as we declare your goodness, O God. We will declare your works. And your power, Lord, must be displayed in our life, O God, nang makikita ng maraming tao, Panginoon, yung pagbabago na ginawa mo sa bawat buhay, yung kagalingan na ginawa mo, Panginoon, yung kalayaan, Lord God, yung pagpapaunlad mo, O Diyos, sa bawat kamanggagawa namin, O God, in the mighty name of Jesus, because we believe walang mahirap sa iyo, Panginoon. Itong aming panghahawakan, O Diyos. Oh, walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Come on. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Today, church, naghingi ka ng isang himala sa Diyos. Tama po ba yan? May hiningi ka sa Diyos. Tama ba yan? Itong nais pabatid ng Diyos sa iyo. Ano man yung bagay na napakahirap na hiningi mo today, just believe, sapagkat ang Diyos po ay, sabi niya, walang mahirap sa Kanya. Lahat ay kaya niyang gawin. Amen? Do you believe on that? Ano man, gaano man ka-imposible ang mga bagay na hiningi mo, just believe in the mighty name of Jesus. Sapagkat walang mahirap sa Diyos. Ang sabi niya, no, sa panahon ni Abraham, nung sila po hindi magkaanak, at sinabi ng Diyos sa kanya, Abraham, magkakaanak ka. Pero tumawa si Sarah. Pero ang sabi ng Panginoon sa Genesis 18, is there anything too hard for me? Kaya magkakabay pa rin. Alam niyo po, after a year, naganap ang hinihingi ni Abraham. Amen? Amen ba yun, church? Do you believe? Pero hindi naman ibig sabihin na after a year, ibibigay ni Lord sa yun. Maaring mamaya lang. Gaya ng bulag. Ang timanong hiningi niya, maya-maya lang binigay. Maaring bukas, sa isang linggo, maaring pagkatapos ng taon na ito, who knows ano yung nakahanda sa iyo para sa darating na taon. Tama po ba? Ang sabi ng Panginoon, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared to those who love Him. Amen? Umiibig ka sa Diyos, hindi ka niya kayang baliwalayin sa oras nito, church. Amen? Hallelujah! Come on, let us sing! Walang mahirap. Let us declare. Let us declare the power of God in our life. Come on! Sa araw na ito, tayo magpapasalamat sa ating Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang paggabay sa atin, for the whole year. Hallelujah! Thank you, God, for the restoration. Thank you, God, for the promotion. Thank you, God, for the reward. Walang mahirap sa Diyos. Say, walang mahirap. Come on! Ito ba yung pinangahawakan mo na walang mahirap sa Diyos? Ikaw, laging ikaw, O Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Sing, walang mahirap sa Diyos. Yes, God. Tunay nga, Panginoon, walang mahirap sa iyo, Diyos. Lahat ay kaya mong gawin. Lahat ay kaya mong baguhin. Lahat ay kaya mong pagalingin. Hallelujah! Come on! Na makapangyarihan, walang, awitin natin, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Come on! Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Come on, just sing with all your heart, with all your faith. Hallelujah. Habang inaawit natin na sinasabi
sa Diyos. Anumang bagay ang hilingin mo sa oras ito, just believe and trust in the power of mighty God. Hallelujah! Come on! Come on! Oh, wow! Walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Sing that song. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Yes, God. Ito po yung aming pinangahawakan at pananiniwalaan ng Diyos na ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga bagay na imposible at ginagawang posible, Lord. And we believe, Lord God, na sa oras na ito, inatagpo mo ang bawat kahilingan na kagalingan ng bawat kapatid. Sino rito yung naniniwala na pinagaling na siya ng Diyos at pagagalingin din ang kanyang mga mahal sa buhay? Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Pasalamatan ang ating Diyos. Amen? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Lord, sapagkat sa buong taon na ito, Diyos, year 2025, yung every Sunday, O God, kami po'y ginagabayan mo at iniingatan. Bagaman napakarami mga pagsubok, Lord, dumaan sa karamdaman ng ang iyong gawain. But Lord, salamat still, we are here, Panginoon. Nakatayo pa rin, sumasamba pa rin, nagtitiwala pa rin sa iyo. At kami naniniwala, Panginoon, na mula nung umpisa, Lord, ng taon na ito, hanggang ngayon, Lord, ikaw pa rin yung aming kasama. At hindi mo kami iniwan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwala natin, pagsabat ang lahat, magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Huwag niyo mamit.